hindi daw makakapasok sa langit, sabi ng lolang ito sa isang babaeng sumasakay lang naman sa jeep. Yo, what's up mga boss? Magandang umaga sa inyo, no? So, bago natin to i-continue yung ating usapan, kung bago ka pa lang dito sa aking Facebook page, huwag mong kalimutan na i-follow yung aking Facebook. Tsaka don't forget share sa aking mga video. Okay, ano ba yung topic natin ngayong umaga na ito? Bigasin talaga ako. Kung nakikita nyo, malinis yung aking katawan, no? Wala akong tato. Diba? Kasi, may mga trending ngayon ng usapan ngayon na regarding ito sa tato. Buti na lang walang tato si Boss Dave. Buti na lang, swerte tayo, wala tayong tato, mga boss. Pero bago lahat, dahil naglalaba ako, tigasin ako. Kitang-kita nyo naman na wala tayong tato saan man parte ng katawan. Kaya hindi tayo nasaktan dun sa sinabi ng isang matanda doon sa isang binibining na nakasakay sa jeep. Okay, napag-usapan, trending ngayon mga boss, viral ito. Dahil napakaraming mga nag-react dito sa video doon sa comment ni Lula na isa daw na na hindi makakapasok sa langit kapag ka ikaw ay mayroong tato. So, hindi daw maliligtas sa madaling salita. So, maraming mga content creator, maraming mga tao ang nag-react dito sa video na ito dahil ginawa nito ni Real Talk ng Bayan. Hindi daw makakapasok sa langit, sabi ng lolang ito sa isang babaeng sumasakay lang naman sa jeep. Ng content, ginawa niya ito ng video. So, isa din sa doon sa mga naapektuhan kasi nga, siyempre, may tattoo din siya. So, totoo nga ba talaga na ang tao, kapag mayroong tattoo at madungis ang katawan, ay hindi ba talaga makakapasok sa langit o sa kaharian ng Panginoon? Paano masabi? So, well, ang makakasagot dyan, yung may mga alam sa Bible, yung mga nag-aaral sa Biblia, sila yung makakasagot niyan. Tayo, hanggang commentator lang tayo, hanggang opinion lang tayo, hanggang palagay lang. Pero sa tingin ko, kasi ang nabaling lahat yung attention doon sa kay Lula no? Kasi si ate, sabi niya, ganun po ba? Kasi born again ako, sabi niya. So, ang nangyari talaga, si Lula yung parang nagkaroon ng si Lula yung nabigyan ng pagbabash doon sa nangyari na yun. Maraming hindi rumispito. Pero anyway ako, respetado pa rin ako kasi matanda siya. At nakakatanda, lulang-lula po natin yon. Pero Lula naman, sana kung bago ka mag-react sa isang tao, edi sana naman yung kakilala mo, 'di ba? Wag naman yung hindi mo kakilala in public, nasa public ka, nasa jeep ka, nakasakay ka, or either man nasa bus ka o nasa MRT train ka, bigla-bigla mo na lang sasabihan yung isang tao na hindi mo naman kakilala. O sabihin natin naging concern ka lang naman. Pero pang personal kasi yung tanong mo Lula Hindi po talaga tama Pasensya ka na kung mabibigyan kita ng konting mababang grado dito sa iyong sinabi. Wala naman. Kung ikaw ay makadiyos, sana gumawa ka ng paraan yung hikayatin mo yung maaakit mo sa pananampalataya mo, yung nasa maayos na pamamaraan. Wag yung ida-down mo yung kapwa mo at sasabihin mo doon, indirect, in public, harap-harapan, maraming nakakita, maraming nakarinig doon sa sinabi mo na hindi ka maliligtas, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoon kasi madungis ang katawan mo, napakarumi ng mga tattoo mo. 'Di ba? Ito yung sinabi ng isang content creator na si Real Talk ng Bayan. Hindi daw makakapasok sa langit, sabi ng lolang makakapasok na sa langit, sabi ng mapapanood lolang dito. Ipakita ko sa inyo yung screen. So, yan yung sinabi niya. Oh, di ba? So, yun yung sinabi niya. So, kamakailan lang, napanood ko rin ito kahapon, napanood ko yung kanyang content, yung kanyang video. I agree talaga na Lula, hindi tama. Mali. Ito ay viral na viral yung sinabi mo.
pinag-uusapan sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Yan, mapa Dubai, mapa US, maraming nag-react sa iyo, Lula, ha? Kasi karamihan ay may mga tattoo na. Lahat ng mga tao, karamihan may mga tattoo na. So, sana, wag naman, sana ganun, no? So, yun lang yung video ko. Yun yung opinion ko, yun yung reaction video ko sa iyo. Maraming salamat. God bless. Ingat.